Alamin naman natin ang sitwasyon sa lalawigan ng Cebu. Naroon po si Eagle News reporter Roel Augusto. Roel, magandang tanghali sa iyo. Kumusta na dyan sa bahagi ng Cebu? Magandang umaga po sa mga nakikinig ngayon. Sa Cebu po, 16 na ang naitalang patay sa Northern Cebu matapos nalasa ang bagyong Yolanda noong Biyernes. Sa Midilien, 4 ang naitalang patay, isa nito ay babae. Ito naman ang naitalang patay sa Bantayan, sa isla ng Bantayan, kung saan nag-second landfall si Yolanda noong Biyernes. 2 naman ang patay sa San Remigio at 2 pa ang missing nang tumama ang malakas na alon sa isang fishing boat sa Hagnaya Wharf. Sa Camotes, isang babae ang namatay nang matamaan sa nahulugan o natumbang puno ng niyog. Samantalang 2 naman ang patay sa Bugo City. Kalakip na nasira sa Bugo ay ang 250 million worth na Bugo City Hall na kakatapos lang noong Abril sa taong ito. Natanggal ang mga bubong nito at nabasag ang mga glass windows. Ayon kay Bugo City Mayor Celestino Martinez Jr., ito na ang pinakamalakas na bagyo sa loob ng 35 niyang sa public service. Sa sugod naman, 90% sa mga bahay ang nasira. Walang naitalang patay dahil sa ipinatupad nila ang preemptive evacuation at forced evacuation sa mga tao na nakatira sa mga baybayin. Sa Bourbon, Cebu naman, mahigit 1,000 bahay ang nasira o sinira ni Yolanda. Ayon kay Bourbon Mayor Butch Sepulveda, naniwala siyang matataas pa ang bilang nito matapos ang kanilang gagawing o ginagawang inspeksyon. Sa Daan Bantayan, ayon kay Mayor Ian Iscario, 90% sa isla ay sinira ng bagyong si Yolanda, pati na ang kanilang poultry at piggery farms. Pati na rin yung pinakamalaki nilang feed mill. 8 ang naitalang patay doon. Sabi naman ni Mayor o sa Bourbon o si Bourbon Mayor Bort Sepulveda, nanawagan sila sa Provincial Disaster Risk Reduction Management at sa local government o sa provincial government ng tulong dahil sa daming sira na dinala ni Yolanda doon. Ayon kay Bourbon Mayor Sepulveda, nasira pati ang kanilang 7,000 hektarya na sugarcane plantation sa kanilang lugar. Sa ngayon po, patuloy pa ang pag-inspeksyon ng mga local governments o local government units sa mga sinira o sa mga lugar na nasira sa bagyo. May mga lugar po kasi hindi pa napuntahan dahil sa impossible pa ito sa mga oras na ito dahil sa nagalakihang mga kahoy na natumba doon sa kalsada. Sa most cities o towns sa Northern Cebu ay blackout pa hanggang sa ngayon dahil natumba yung mga poste sa kuryente. Ayon sa residente doon, halos lahat ng poste na nasa bundok, kasi bundok tong mga lugar ito, ay natumba. So, mga 2 buwan pa hanggang 3 buwan bago nila ma-reinstall at ma-restore yung electric supply doon sa mga lugar na yon. Samantalang sa Cebu City naman, 60% pa rin ang na-restore na kuryente. Kasi ang kailangan ay 240 megawatts na kuryente ang supply, ngunit na short po ang Visayan Electric Company, 178 megawatts lang ang kanilang na-supply hanggang kahapon ng hapon. Sa ang NCWD naman, ayon sa kanilang administrator, gumagamit na sila ng gensets para sa kanilang 17 or 17 wells nila kasi hindi kaya ng VECO na mag-supply ng kuryente. So, apektado din ang supply ng tubig dito sa Cebu. Ang mga telecom companies naman ay ayon sa Globe Telecom, 26% ng kanilang network service ay nasira at sisikapin pa nilang ma-restore ito agad upang magkaroon ng komunikasyon sa mga lugar kung saan sinantala o nasira ng bagyo. Okay. Ruel? Opo,
Ruel, alam natin na dyan sa bahagi ng Cebu, 2 beses naglandfall itong si Yolanda dyan sa Daang Bantayan at sa Bantayan Island. At hindi natin pa nakakalimutan na ang Cebu ay dinaanan din yan ng lindol. Sa mga pagkakataong ito, Ruel, kumusta naman yung mga kababayan nating Cebuano? Paano sila bumabangon dito sa magkasunod na trahedyang inabot ng Cebu? Patuloy naman po na naging matatag ang mga Cebuano. Sabi na ng mga taga Northern Cebu na mas grabe yung pinsalang naidulot ni Yolanda. If Yolanda is strong, Cebuanos are stronger. Yeah. So babangon ang Cebu. Ayun. Kahit pa sa sunod na naging mga nangyaring dilubyo sa lugar natin ng Cebu. Ayan. Kumusta naman yung mga operasyon ng mga ospital dyan sa bahagi ng Cebu, Ruel? Yun pong mga ospital ay busy po. Pasalamat lang sa Cebu kasi walang masyadong napinsala sa mga ospital. Kasi mga building ay matatag naman. Liban lang sa Cebu o yung sa Cebu City Medical Center. Kasi nasira sila sa lindol. Yung mga pasyente nila ay nandun sa temporarily nilagay nila sa office ng Bureau of Fire Protection na malapit lang sa lugar ng Cebu City Medical Center. Swerte naman na napaghandaan, so wala ring nasira sa building na pansamantalang nilipatan ng mga pasyente. So ang problema ngayon dito, yun lang kuryente at ang tubig at yung komunikasyon. Sa Northern Cebu po kasi, marami pang mga lugar na hindi pa talaga napuntahan kasi wala nga tayong komunikasyon, isla na rin. So, yung mga relief goods, nagsimula nang namigay ng relief goods sa Bantayan Island kung saan nag-second landfall yung si Yolanda. May nag-offer naman isang businessman ipagamit sa kanyang pump boat. So, nakapagpadala na ng 1,500 relief goods, packs. Doon sa isla. So yung mayor nga doon sa Bantayan ay sabi niya baka mas tumaas pa ang bilang ng namatay doon. Kasi ang napuntahan lang niya yun lang Bantayan. Mayroon pa kasi 2 lugar na hindi niya napuntahan, yung Madridijos at yung Santa Fe. Yung Santa Fe po, napakalapit din po yun sa dagat kasi nandun yung mga magandang beach. So, tataas na, sabi niya, expected na tataas pa ang damage na dulot ng Yolanda sa Cebu. Okay, maraming salamat, Ruel Augusto.